Mula sa Roma 10:13, sapagkat ang sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Ang oras, mga kabanats, eksakto ng 7:39, alas 7:39 na po din pagkaaga. Ang oras na yan, hatod sa to kan LYRR Realty Development Corporation. For decades, LYRR Deca Homes has been committed to building quality homes for Bicolanos. Introducing Deca Asraya Residences, your haven for luxe living in the city. This new community is inspired by its name Asraya, a Sanskrit word meaning one who gives refuge, shelter, and protection. Elevate your home, elevate your lifestyle with our elegantly designed 3-story units with carport and provisions for 5 bedrooms and 4 toilets and bath. It features a lot area of more or less 78 square meters and a floor area of 145 square meters. The ground floor area offers provisions for foyer or receiving area, dining area, kitchen area, 1 bedroom, service area. The second floor area offers provisions for living or family room, master's bedroom with toilet and bath, 1 toilet and bath. The third floor area offers provisions for 3 bedrooms and 1 toilet and bath. Redefine community living with its premium amenities. The Deca Asraya Residences Clubhouse features a multi-purpose facility with swimming pool. Deca Asraya Residences is an emerging district in the pilgrim city of Naga, located close to the Basilica of Our Lady of Peña Francia and other churches. 11 kilometers from Naga Airport, 2.5 kilometers from CBD Bus Terminal, 2.4 kilometers from Bicol Medical Center, 100 meters from Basilica of Our Lady of Peña Francia. Welcome Lux Living at Deca Asraya Residences. Bawal ang duwag, bawal ang takot, bawal ang pasaway. Sa Radyo Banat Extreme. Kasama ang mga BBS Banat Patrol at ang bad boy sa radyo, Benji Rivera sa BBS Banat Extreme sa 91.9 BBS. Ay, buenos dias mga ka-vlog, ka-tweet, mga ka-Facebook, mga tugang. And syempre, bata na ang mga basher, mga troll. Aldaw po kita ko dyan din Webes. Pitcha 31. Oy, partner. Huring aldaw po kan month of July. Ika-31 na po kan Hulyo taong 2025. Mga tugang, mag-iribanang kita digdi sa laukan programang Radyo Banat. Ako po ang perminidong nakakaibanan. Digdi po sa programa from 7:30 to 9. Ako po si Benji Rivera at your service. Siyempre kay panantan sa tuyang mga gumagalang Radyo Patrol. Sa technical mga kabig, kay balanta si partner Junil Dawingman Cuba. And sa newsroom, sa ano pala, sa technical, si Boss Stephen Pabis. And sa newsroom, si Boss Junil.
And syempre mga tugang, sabi ko nga ko niyan pare ko, Church One. Kung dahil nakasweldo ka mga partner, baka ngunyan, baka na-delay lang pare ko yan, baka na-delay lang kapatid. Kaya sa mga nagsweldo, pa-milk tea naman dyan. Ay mga tugang, sabay-sabay, bangon! Gising! Si Benji Rivera, Radyo Bana. Gusto ko ng sexing show tayo. Gusto kong magandang bahay na nakatitulo sa aking pangalan. Walang masama nun, hindi masama ang mangarap. Ay, bangon na, gising! O yan na po ang satuyang mga may init na bareta. Ang unyan pong Aldaw na Webes. Kasugma po mga tugang, nako, yung pong 8.8 na linog. Duman po yan sa Russia. Mga tugang, nagdara po Ang sabi, partner, 18 foot wave. Ano po? O pulgada. 16 pulgada na tsunami dyan po sa coastal town po kang Russia mga tugang. And digdi po sa to sa Pilipinas, nagpaluwas po din tsunami warning ang PVOX kasi baka magkaigwaman po kita digding sadit ano po mga 1 meter na tsunami digdi po sa ibang coastal lugar sa Pilipinas. Kabali po nga digdi mga kabanat si Camarines Sur, Camarines Norte, and iba pa pong probinsya. Mas maray na po itong nagataw po ng warning. Ito po kasi mga tugang is warning. Ano po? Kabali po ang Japan, iba pang mga lugar sa Asia, Hawaii, China, Ecuador, Chile, na posible pong tamaan kan na nasabi pong tsunami. Digdi sa to sa Camarines Sur mga kabanat, tulos na inalerto kan mga opisyal, lalong-lalo na po kasugma si Governor El Rey. Naginutan po siya. Siya po ang nanginot sa pagpapaapod sa mga madaling mag-response para sa safety kan mga kababayan ta. Nagpaluwas po tulos din warning ang sa tuya pong probinsya. And mga tugang, maray na lang partner ha. Buti na lang paring Stephen is day po nakaabot sa to digdi mga kabanat sa pamapong lugar yung pong tsunami. Pag sinabi kasi tsunami partner, nakakatakot yan. Yung mga nadadalan ta sa mga news, sa mga pelikula, parikoy, yung mga kadarakulang alon na yan. And maray na lang po, bandang 4 po din hapon, binawi na po ang tsunami warning bandang 4 p.m. kasugba. Ano po? Salamat. Thank you Lord. Ano po? Salamat. Thank you Lord. Dahil po kita tinamaang kaling tsunami ini. Nakakatakot kasi ano yung ano baga kaya ating news mga kabanat na ini pong tsunami ini pwedeng makaabot digdi sa to sa Pilipinas, pero 1 meter medyo bako man pong kadelikado yan kung nakaabot sa to. Kaya lang ito po ay warning and bihira kasi ano po primero sa pagdagugta mga kabanat ito pong tsunami warning kasi tod kita partner bagyo parang Stephen tod kita bagyo mga kalamidad baha pero ining tsunami medyo bago po ini sa to. Kaya salamat, thank you Lord, dahil po kita napinsala digdi po sa ibang pong lugar sa Pilipinas kan nakakatakot na tsunami na yan. Pasalamat kita mga kabalat. Kaya 4 kahapon, binawi na po kan province of Camarines Sur ang tsunami warning dahil po duman sa
day man po mga alas 2, alas 3 na kasi mga alauna hanggang alas 2:30 inaasahan po maabot na yung alon, yung dakulang alon. Mayo man, kaya salamat day po kita tinabaan kang tsunami yan. Si Benji Rivera, Radyo Banat. Oras, mga Dabarkad, 7:48 na din pagkaaga. Bueno, habang hinahalat na yung follow-up dyan ni partner Junil. Junil, anytime pag nakontak mo na si pinapakontak ko, shout out ka na lang pare koy. At importante yung bareta na yan mga tugang. May pa-follow up po akong napaka-importanteng bareta ko yan partner ki Junil. Mga tugang, isinusulong ni Senate President Mr. Senate President Chis Escudero ang panukalang batas na magbaban sa mga kontraktor o mga supplier na may mga koneksyon, mga kabalat sa mga opisyal ng gobyerno hanggang 4th civil degree. Yan po ang sabi ni Senador Ches. Sigon po kay Senador, ito ay bilang tugon sa panawagan ni President Bongbong Marcos sa kanyang SONA na alisin po ang korupsyon, conflict of interest, misuse ng public funds sa mga transaksyon ng pamahalaan. Yan po ang sabi ni Bicolanong Chis, Mr. President, Senate President Chis Escudero. Mga tugang, garo nagmamaang-maangan ining kababayan tang si Chis. Garo nagmamaang-maangan siya na hindi ko yan alam. Wala akong experience diyan. Pero baga pigpapara duduon niya ang mga congressmen na baka iyon da ang mga baka lang naman may mga pagkaaram sa mga kontrata sa mga flood control. Masasabi ko mga tugang na garo baga si Senador Ches mga kabanat nagmamaang-maangan or naghuhugas kamot, kunwari hindi niya po aram ang kalakaran sa laog. Nagpuon siyang congressman, Spice Boys, kampanahon ni GMA, grabe mas malala ang transaksyon kampanahon ni GMA. Yes! Kampanahon ba kanin na Spice Boys sinda sa Congress? Defensor Santiago, Nonoy Andaya, Chis Escudero, Big Subiri. Sinda po bagang tinagunan ng Spice Boys kito sa Congress? Mas malala baga kito mga transaksyon sa gobyerno ni dating Presidente Gloria Macapagal Arroyo. And, kunya po na nabanggit ni Mr. President, hindi pong mga mahiya naman kayo. Ay, pambira si Chis Escudero, inot na nagtindog, inot na nagupak. Yes, yung pag sabi ni Mr. President na mahiya naman kayo. O saro si Chis Escudero sa mga nag-upak, nagtindog. Gano'n baga daig niya aram ang mga nangyayari dyan po sa mga insertion, mga kontrata, kan mga sabiyon talang kamag-anak, pipinsanon, amigo. Kaya sabi ko napaka-ipokrito kan iba pong mga opisyal, kag gobyerno, na makuha mo pang magtindog, mag-upak, na ika na nga ng pinapadangugan ni Presidente. Pero medyo salaman naman si Presidente kung ako ang hapoton. Dapat kayo pinning point niya.
pinpoint niya kung sisay po talaga ang salarin digdi sa mga flood control na ini. Igwaman pong mga congressmen na sabihon tala pong may knowledge, may aram sa mga transaksyon na yan, pero mas lesser evil. Or sabihon tala po na may pagkaaram siya, inaabot siya, pero bako siya yung gahaman na ultimong mga proyekto na babalasubason, tatamaan po talaga yung mga pobre. Kaya dapat pininpoint ni Mr. President, Secretary, Bunuan, DPWH, imposibleng hindi mo ito alam, bibigyan kita ng tamang panahon, ipaliwanag mo ito. Napinpoint dapat naman si DPWH Secretary Bunuan. Kasi kung papatamaan mo po ang gabos ng mga congressmen, hilingin ginibo po ni Senador Chess, pigpapara i-insist niya na ang mga congressmen na po ang may mga pagkaaram sa insertion. Dahil po, arap kan publiko mga kabalat, kan iba, yung mga insertion na yan, nangyayari po yan sa bicameral. Yung mga meeting na yan na dahil po pigpapahiling sa publiko. Yan pong mga budget deliberation po na yan mga tugang. Pag bicameral na maganda yun naman, mayo man record. O yun po, mayo pong record. Konsisay po na opisyal ang nagpadrino para sa mga project na yan. Mayo pong record ka yan. Mayo ka mong makukuha. Mayo po kita makukuha ang record ka yan. Tapos si Senador Chess, taram, mang tutukduan sa mga congressmen. Garo sala. Ganyan po baga, masukdad na po siya ng lay. Masukdad na siya ng batas na magbabawal sa mga kamag-anak, asawa, pinsan, malayong mga relatives na magkontrata sa gobyerno. Yung malang yan ang masasabi niya. Pero kung tutuson, baka mas lalo magdakul pa po ang SOP. Tapos sabi ni Congressman, halimbawa ni Senador, tol, huwag ka lang magkontrata kasi bawal na. Si Tugang, may hardware man, may kontrata. Mahanap na lang ibang kontraktor na bakong kapamilya, bakong sabihin na nakting mga supporter, araw po talaga kayo nangyayari. Yes, 101% araw po kayo nangyayari sa to. Malaog na lang po kasi dyan, yung pong inspection kan DPWH, yung pong sa indang inapod na Bids and Awards Committee, konsisay po itatao yung mga project. Paano si Utol dahil palang kabali which is wrong talaga, wrong talaga na ang tugang mo, kamag-anak mo, iyo pamabali dyan sa mga bidding na yan, pangit po talaga hilingon. Pero kung may sa batas, mga kabanat, na ibabawal na po ang mga kamag-anak sa mga kontrata, baka magparadako lang SOP lugod na. Engineer, al sabi ni pinsan, congressman, itaw na sa ibang kontrata. Kay congressman, 35%. Sako, 10%. Bahala ka naman. Di ba mas lalo pang nadagdagan si Shuttle. Haman na pong may 35%, bahagad pa si nako naman. Saan ka pa kaya? Operahan na lang po maabot si contractor, mabanat man. Kaya si mga middleman, imbis na, sabi nga ni imbis kaya na mapaduma na lang sa kontrata ng kamag-anak partner, mapaduma na lang sa ang kontrata sa kamag-anak, may makikibanga pa. Which is kasi, pangit po talaga. Talagang pangit. Sabi nga kay mga kabalat sa English, it doesn't work that way, partner. It doesn't work that way. Okay man yan na ipagbawal yan,
pero dapat istriktuhan. Baka naman kasi si utol, or si pinsan, or si kamag-anak, si auntie, si uncle, kapos naghaharagan kontrata, o kung yan na bawal na, o ikaw kaya utol, or ikaw kaya uncle, or ikaw kaya pinsan, or ikaw kaya kapatid, mami, tita, maghanap na lang kamong ibang kontraktor ta, bawal na kayo. Cannot be na, cannot be. O, siyempre, mahanap kontraktor na iba. Oy, Mr. Engineer, oy, sabi ni Congressman, ni anak, si pamangkin, ikaw daw, kontrata, ito, ganito, ganyan, o 35%. Halimbawa lang po, 35% kay Congressman, o sa kuman 10%. Pirada lang maabot, nakibanga pa. Yun po ang problema. Kaya di po magtukdo, di magpinpoint, di magtaas kiray, ining sa tuyang Bicolanong si Senador Escudero, na garubaga inosente siya, garubaga mga congressman, iyon na lang ang nagpaparap siya nilins. Sabi ni Senador Panfilo P. Lacson, hindi pwede yan kasi meron ding mga senador na talagang gahaman sa pagkuha ng kontrata. Marami dyan. Sa totoo nga nila pala, si Senador P. Lacson may sinuunad pong batas na yan pong mga bids in awards committee, mga deliberation, yan pong mga budget deliberation na yan, yan pong mga bicameral meeting na sa budget. Dapat kaya live. Dapat kaya may dokumento. And dapat kaya aram kung sino sisay ang mga nagpupush para magkaigwa pong mga project na yan, mga desilting na yan, which is kaipuhan din po yan. Kaya lang nararaot po kapag nakiaram na may mga inaapod na pong SOP, may mga inaapod na po kitang, papaano man dyan ki congressman, papaano man dyan ki senador. Yun po ang palagi tang nadadangog. Pero unfair po. Unfair sa ibang mga leader, mga politiko, na itutukdo mo, nahula mo, iyon lang ang may kasalan. Ang mga senador pala, mayo na lang. Iyo po ba? Gustong sabihin ni Senador Chis Escudero, pagmaraot na transaksyon, hali sa Congress. Pagmaray na urulay, hali sa Senate. Which is wrong. Dahil po kita kumbinsido, digdi sa pasikat na hindi pong panukalang batas, mga kabanat, kontra kickback. Pakusugo na lang, partner, ining mga investigation na committee na yan. Yun pong bago mag-award kan mga projects, dapat mabusising adalang kan Commission on Audit. Yan, COA. Aramon po kan mga LGU, kan mga governor, kan mga congressman, na pag may pag-implement na project, is dapat marhay. Kasi yun po, kasi mga shadilins na yan, permita na dadangog. Yung mga SOP, permita po yan na dadangog. Hindi ko din doon Andaya Highway, mga kabalat. Example, Andaya Highway. Bilyon ang budget every year. Pero hindi ko din doon, malasado, pakaray dumal, bakbak digdi, kalot dumal. Kontrata, laog naman si panibagong kontraktor. Gagabaw na naman, bilyon na naman. Bayo na pong katapusan. Pagkatapos ng 6 months, kakaluto naman, tanalabot, nagabak na naman. Malasado. Dahil po na inspeksyon din tama, kan DPWH, which is trabaho po din na yan. Ang kontratista, matrabaho. Pag malasado si trabaho, may ka babayaran. Dapat kaya may warranty yan. Or dapat kaya may insurance yan. Or dapat kaya pag-araw ka ng taon, dahil panararaot,
naraot tulos, hindi ka babayaran ng iba-blacklist ka namin. Trabaho po ba kayo ka DPWH? Bakit ngayon? Tanong ko dyan na ang DPWH, ang simbang nila, yes, Mr. President, magkukumply agad kami. Dahil mo na kalukuhan din na sinatulo sa mapamilya. Yes, mga kabalat, dahil kalukuhan din na dahil po din dating inspection yung pong mga patrabaho kan mga kontraktor. Tapos, nagkakaigwala pong mga SOP, mga under the table urulay. Dumala po, naglalog yung korupsyon. Anong kinaraman ni congressman dyan? Anong kinaraman po kanibang mga opisyal? Naduman pa lang sa taas, tinatabtab na po yan. Sa sinig pa lang, binabakbaka na yan. Pag-abot pa di, siyempre si Mayor, ano bang atin dyan? Ano bang atin dyan? Yes! Yan po kasing mga transaction na yan, nadadagong na yan, ang kontraktor arong kani. Nangyayari po talaga yan. Kaya, dahil pwede ding sasabihin ni Senador Chess Escudero, magpapanukala akong batas na akala mo siya is innocent. Ang akala mo, mayo siya pagkaarap dyan. Dapat kayo sinabihan niya na lang si Mr. President, how about na it's time na ng kamay na bakal kita sa DPWH, sa mga kontraktor, sa mga subcontractor niyan, ipagbawal ta. Nangyayari po yan, na kamag-anak, na tatauan ng nangyayari po yan. That is true. Pero mayo ba po kasing lay, mayo man batas, na ibabawal po ang arog kaya maghibo po si Secretary o Senador Chess na ibawal yan, baka magpara dakula lugod ng mga SOP. Gagamito, engineer, ining mga heavy equipment ko, ining construction firm ko, ipapangarang ko lang sa imo, di siya magkiraray. Kadakol pong rason. Bawal na yung pong pagkontrata ng mga kamag-anak ng isang politician. Ipapangarang ko naman lang sa iba. Yes, ipapangarang ko halimbawa kay partner, kay Junel Cuba. Junel, ining Benji Construction, bawal na ako. Ipapangarang ko na lang sa imot, pero ikaw magmakontrat. Dahil kaya magkadurubli-dubli, triple pa po ang ralagayan. Bako po niyang solusyon dyan Bako po niyang solusyon ining pasikat ni Mr. Insertion, ni Mr. Escudero. Bako po niyang solusyon dyan. Ang solusyon dyan, DPWH, Secretary Buluan, bibigyan kita ng ilang buwan, ayusin mo ang dapat ayusin, papakasuhan kita, araw kaya. Imposible din po aram yan ka DPWH, mga kabalat. Imposible, cannot be, na di po yan na aram ka na DPWH. Kaya, ngunyan, mga kabalat, masuk na po din batas na magbabawal na sa mga kamag-anak magkontrata. Sabi ko nga okay ba yan? Okay ba yan? Kaya lang, siyempre, mahanap po ni butas. Aram mo naman kita mga Pilipino, basta transaksyon, mahilig kita maghanap mga butas-butas na yan. Mahanap na lang kita ng kontraktor. Ipapangaran tayo din sa tuyang construction firm na itaota sa iba para tuloy ang biyaya. Tuloy ang ating kasiyahan. Pero ang totoo pong bulong, ang totoong solusyon, nasa taas. Nasa DPWH, nasa presidente, nasa mga opisyal. Lahat naman gustong kumita, gabos gustong dumilin siya. Kaya lang dapat ayusun ang trabaho. Kasi, may inspection si DPWH. Substandard, mga ginamit mo. Huwag ka lang maingay, engineer. Ito na sa iyo. May pang-down ka na sa, sa Montero.
Oh, yung ginamit mong simento, hindi yan na-approve. Oh. Tama na po, engineer. Unti na po, may pang-ano ka na, may hotel na kayo sa Hong Kong ni misis mo. Yan. Mga simple salamat lang yan eh. Oh. Diyan po yan naglalaog korupsyon. Magkamag-anak mo man yan, magbarkada mo man yan, o bako mo man yan kadugo. Kung balasubas talaga magtrabaho sa proyekto, balasubas talaga yan, partner, di ba? Parang Stephen, kapatid mo yan, kamag-anak mo yan, pinsan mo yan, kahit hindi mo kadugo yan, minsan gani po, partner, mas balasubas pang iba. Oh. Kaya, mga kabalat, mga tugang, ang solusyon dyan is bako ni pagsuunan batas na ni. Ini pong mga ahensya, kang gobyerno, ang dapat po na maging istrikto. Mayong korupsyon. Kasi dyan po yan nagpupuon. Sa taas pa lang po, sa Senate pa lang, by cameral meeting pa lang, grabe na po ang inaapod na taramtaman. Si Benji Rivera, Radyo Banat. Oras, mga kapatid! 9 minutes, makalipas ang alas 8 ng pagkaga. Sa umaga, isa sa mga pinakikinggan, Radyo Banat Extreme. Sa umaga, isa sa mga pinakikinggan, Radyo Banat Extreme. Oras, mga kabanat, eksakto ng 14 minutes, makalipas ang alas 8 ng pagkaaga. Ang oras na yan, hatun sa to, kan LYRR Realty Development Corporation. Berta, kuanong ko na ang linya sa newsroom kay Banat si partner Junil. BBS Banat Patrol. Parekay, good morning. Kay Busing Benji, maraynaga sa ito yung mga paraan tabay, makakaulaytaan COP ka na Banwan ka na Milaor Camaridisor, si Police Captain Rose Moises para mag-follow up ka na incidente dyan sa Banwaan ka na Milaor Camaridisor. Ma'am, good morning po tabi ma'am. Live ka po sa BBS sa Radyo Banat. Ang angkor ta po tabi ma'am si Busing Benji Rivera. Good morning po ma'am. Hello sir, good morning po. Police Major Sir Rosalinda Moises po, Chief of Police Milaor NPS. Good morning po sa ating mga tagapakinig sa ating sa radyo. Opo, ma'am, si Junil ni, itaw ko lang po sa angkor na line kay Busing Benji. Busing Benji, si Ma'am Rose, si Police Captain Rose Moises na COP ka na Banwan Major, Milaor. Major yata nila. Hepe, good morning. Si Benji Hello Rivera sir, po. Benji, good morning. Yes sir, correct po sir. Police Major Moises Yes, po, Rosalinda. Okay. Chief of Police po, Milaor NPS. Sir, marinaaga po. Okay, Hepe, may na kaabot po sa mong info about po sa kasong robbery dyan po sa Milaor, and may report po na may saroda pong biktimang aki po, tabi Hepe. Pwede po kami makakuha na info, ma'am? Sir, robbery sir, negative po kami sir sa robbery. Wala po akong na-receive na report na robbery po sa ano namin dyan. Actually, it's violation of RA 7610, kinulugan pong aki idwa po. Kinulugan? Yes, sir. Bako siyang naglaog sa harong para maghabon or kundi igwa pong aki na kinulugan? Yes, sir. Actually, kinulugan lang po. But tingin ko, kinulugan lang po sa aki. Naglaog po sa harong ninda. Po. Thank you po sa pag-confirm ka na baritang iyan. Ano, ma'am? Ma'am, ano ang nangyari dyan sa aki na yan? Si ang nagkulog, si ang suspect. Ano ang nangyari po? Bandang mga madaling araw po, mga 1:20, ito po galing sa kamag-anak ng biktima. May naglaog po sa harong ninda, located po sa San Antonio Milaor. Then, possibly, may nag-attempt siya na molestahin ining aki, but siguro nanlaban ining aki hanggang sa naabutan na lang hanggang umabot po ining naabutan na lang ng mga kamag-anak is nasa sala na kasi nagtuturog po ini sa kwarto, kataid ang sa iyang tugang na lalaki, but
nakita na lang is nasasala na po ng harong ninda and iduguan po ang sa iyang mukha and dakulon po siyang pasa sa iyang hawak. Nako, ang gusto mo pong sabihon, yung pong bata natutulog sa kwarto with her brother. Yes, sir. That's correct. And may suspect na pumasok sa bahay ng victim, kinaladkad yung bata and parang nabinugbog, sinaktan. And ano po, na-rape or tigtangka pa lang na molestya yung bata, ma'am? Tinanggal lang po siya, ganun. Kaya lang, siguro nanlaban po siya. Yes. Kasi nga po, sa harong siya, then nakita na is nasasala na siya ng po na although nag-request po kami for medical exam ng siya negative naman po yung yung medical exam niya for such na kung siya na rape, na abuso siya. Yes sir. Okay. And but yun lang po, talagang grabe yung tama niya sa ulo and madami talaga siyang pasa sa katawan. Grabe. Okay. Yes, sir. Ma'am, ako kasi may anak din akong dalaga, bata. Pwede ba lamang ilang taon yung bata? 13 years old po. 13 years old, teenager. Yes, So, sir, teenager nag-aaral na siya. po Okay. Sino ang kasama nila sa bahay? Yun nga po. Yung lola lang po niya, which is disabled po may sakit po yung polio yung lola niya. And then yun nga, yung brother niya, yung katabi niya, brother na 8 years old po, lang ang kasama niya sa loob ng bahay. Sila lang tatlo, yung isang elderly na disabled pa. Opo, sir. Yes, sir. Okay. So, yun pong elderly na yun, ang sinasabi mo, yung lola, na nakakita na yung bata is nasa sala na po. Correct po, sir. And agad-agad po siyang, narinig niya po yung commotion, agad-agad po siyang humingi ng tulong. Agad naman pong nakasaklolo yung mga auntie nito kasi malapit lang naman po yung mga bahay ng mga auntie niya. Malapit sa bahay nila. So agad-agad naman po yung which is yun po nakakita sa yung yung isang tita niya. Nakita pang palabas ng bahay yung suspect natin. Kaya nakilala po niya, agad po tayo nagsagawa ng hot pursuit sa tulong po ng ating mga barangay tanod po sa mga atibok ang mga barangay tanod natin dyan sa San Antonio. Which is pinapasalamat namin sa tulong ng ating mga operatiba. Nahuli po natin ito bandang alauna na po ng hapon kinabukasan. Alauna ng hapon ng araw din yun ng July 30. Nahuli po natin itong ating suspect and sa ngayon po is nakakulong na po siya dito sa ating himpilan sa NPS. Very good, very good. Congrats po sa inyo sa PNP Bilaor. Ma'am, itanong natin, anong trabaho pwede bang pakalanan yung suspect? Talaga bagang ano ang motibo niya? Magnakaw o raping lang yung bata? Yes, sir. Sito pong si alias Eddie, po, sir, kasalukuyan kong nakakulong dito. Sa upon interview po namin, ang trabaho niyo po is construction worker po siya. Kapitbahay po siya ng ating, victim. Opo, yes, sir. And, accordingly sa mga, talagang nakakalabas kasi tiwala. Yes. Sa kapitbahay na kakilala. So nakakapasok po talaga ining suspect sa hindi naman po akalain ni gawin sa ating biktima. Na may pagnanasa ding kulokoy na ini. Ano po? May ginamit ba siyang matigas na bagay para pukpukin o suntok lang sinuntok niya lang sinapak yung bata, ma'am? Actually, wala siyang gamit na dead sir. Inumpog lang daw niya. According sa inumpog lang daw niya yung ulo, sinuntok, yung bata. Kasi maliit lang po kasi medyo payat yung bata. Yung natin, yung victim natin. And itong, malak sa mga lahat. Pa tong ating biktima. So, yun po yung nangyari. Okay. So ito pong suspect is nasa custody na po ng PNP Bilaor. Correct po, sir. Nasampan nyo na po ng kaso?
Yes, sir. Kasakasapan po natin siya ng murder case. For filing na po ang ating case. Sinahanda na po na ang ating investigator on case for filing na po sa court. Yun lang talaga ang kanyang motibo, hindi naman pagnanakaw, walang robbery, yun talaga Wala abusuhin po yung siya. bata. Okay. Correct po, sir. Ano ba nagsisigaw yung bata? Sabi nindo parang walang malay na yung bata sa sala, Nakakaawa naman yung Yes, bata. sir. Nakasigaw pa po siya ng lola. Kaya, ayun po, nakalabas pa po yung ating lola. Pinilit po ng lola na makalabas agad dahil nga po, yun nga po, na narinig niya yung pangalan na itatawag ng ating biktima na nakasigaw pa siya ng lola. So, saan nyo nahuli itong suspect? Sa malapit sa lugar din na may sapa kasi doon, tas mga makakahuyan kasi liblib po tong lugar ng ng ating suspect at ng victim. Opo. Nandun lang din naman daw siya nagtago sa sa kakahuyan, sa sapa, pababa po saan. So, aminado na rin po yung suspect, ma'am. Aminado na rin. Umamin. Correct. Opo, kung tatanungin sa pag-interview nung ating nakahuli doon sa yun, kaya agaran namin siyang dinala dito sa himpilan at baka sa galit ng mga tao. Yes, totoo yan. Opo. Kung Yes sabi po. mo nga, yung mga kamag-anak nandun din sa compound na yun, baka hindi nyo na inabutan ng buhay pa yung suspect na yan, ma'am. Correct po. And salamat sa pagiging alerto ng ating mga tanod. Agad nilang ipinasok sa barangay, lalo na sa ating kapitan, mga barangay officials, agad pinapasok sa barangay hall, sa barangay hall nila at safekeeping din naman at siyempre may karapatang pantao pa din naman po ang suspect kahit na po. Ganon, aminado siya, may karapatan pa din naman po siya. Okay, last question. Kamusta na po yung biktima? Sir, unfortunately, declared dead na po around 9, yes sir, 9 p.m. Kasubanggi, 9 or 8 or 9 p.m. Kasubanggi po. Kagabi lang? Kaya po, murder na po. Yes sir. Murder. Kagabi lang namatay. Yes sir. Kagabi lang po. Kasi may nakapagtip. May nakapagtip kasi. Yes sir. May nakapagtip kasi sa akin, mga hapon pa. Akala ko buhay pa yung victim. Kaya nagtaka ako, sabi mo murder yung namatay pala sa hospital yung bata. Hapon sir, yes, buhay pa po siya. Buhay pa. Kaya, hapon ng kahapon. Kaya kagabi lang namatay, alas 9. Yes sir. Yes sir. Yes, ano yan? sir. Ano po yung cause? Head injury? Di ka pa po sir nababasa sir yung medical medical certificate ng bata. Pero most probably po ganun po nga po. As in, nagrabe talaga sa pambubugbog po yun talagang bata. Nagrabe dahil kung sapak lang naman, suntok, baka sugat-sugat. Nagrabe. Yes sir. Opo. According po sa ating suspect, talagang inumpog daw po na talaga yung ulo sa kahig. Loko-loko talagang suspect na to. Okay, ma'am. Thank you very much, Police Major Hepe. At mabutit na huli nyo yung suspect na yan. Siguraduhin nyo pong makulong talaga yan. Ano po, pagdusahan niya yan, ma'am. Ano po? Yes sir. Yun po lang kagandahan dito sir sa bayan ng Nilaor sa tulong sa pamuno po ng ating mayor yung coordination sa cooperation po ng lahat ng agency, the MSWD, DILG, mga local barangay officials. Yun po. Kaya tulong-tulungan po talaga kami kahapon. Nagpatawag ng emergency meeting ang ating mayor. Kilos lahat ng sector. Nagbigay agad ng agarang tulong sa biktima na nasa hospital, ang MSWD, ang si mayor, and nag-direct order sa mga barangay tanod, wag titigil sa kapulisan na wag titigil na mahuli hanggat hindi nahuhuli itong suspetsado. And positively, around 1 p.m. na-arresto po natin ang ating suspect. Okay. Sige ma'am, Hepe, thank you very much ha. Thank you. Good luck. Yes sir. Thank you very much din po sir and magandang umaga. Okay, mga kabanat, ang Chief of Police ng Bayan ng Bilaor, Police Major. Sir, Del, ano pala talaga, bako man robbery, kasugba po kaya may nag-tips ako sa mga listener ta dyan sa Bilaor.
paki-follow up daw yung pangahabol. Sabi niya pangaling garo piglaog na serong, piglaog na, kaya lang napamata na si Aki and nabugbog. Pako pala ito ang totoong purpose, partner. Take yun sa rin sa nagtao sa to din tip. Ang motibo nung suspect parikoy, mga kabanat, is laugon yung biktima and talagang rapon. Pagsamantalahan kaning tarantadong suspect na ni. Ano po? And nanlaban, ini pong 13 anyos, nanlaban, is talagang nakipagbuno, ini pong 13 years old, which is tama po yun, very good. Takundriri po, kaya lang lagi pong bitsakan sa iyang buhay, pig para untog si Payo kan 13 years old, kaning hinayupak ning suspect na ning kung pambihira, maray na lang na kakuasay mo yung yung mga tanod sa pulis. Kung inot na nakuha ka kan mga kamag-anak, sigurado baka saro ka naman sa pinaglalamayan, ha. Pambihira ka. Yan sa imong kamunduhan, yan sa imong pagnanasa, na dahil mo na lang ibinaling konsen pamaljan, nakakamundo. Ini pong baritang araw kayo ni na neighbor mo pa naman. Kaya sabi kayan mga kapatid kabanat, ang mga suspect sa rape, pero minsan kabisto kang biktima perming kabisto kang biktima ang ng re-rape, kasi yun yung mga may pagnanasa, yun yung may mga kamunduhan na pagnanasa. Pag nakakuha ang timing, sasamantalahan ka. Mag-ingat po, ha? Mag-ingat po, lalong-lalo na yung may mga aking babae, mga teenager. Perming nakalak, and permi po kamong pasiguro, wag ko kayo magtitiwala. Tugang nindo yan, ama nindo yan, pagdaraga na, pag medyo iba na po ang hero, ang galaw, kaning na pagmamasdan mo, magduda ka na. Lalong-lalo na po ang mga magurang, babae, mga nanay, mga mami. Pag nahihiling po dito ang hiro-hiro kan mga lalaki, iba, medyo may mga duda na kamo, follow your instinct, partner, follow your instinct. Sabi gali kayan, baka ngaya ilingaya, may mga pakugus-kugus gining pinsan na ni iba ngaya pagnalasa, yan, di ba? Yan po, neighbor, dyan po sa Barangay San Antonio, tama Barangay San Antonio, Milaor, mga kabanat, na dahil po huhuna na yung pong sa indang kababayan na 13 years old, lalaugong kaning visit na suspect na ni, partner, ha? Nakakamundo po, nakakamundo yan, mga tugang. And mag-ingat na lang po, ha, maglikay, mga damarkads. Lalong-lalo na po yung may mga aking babae. And yung po mga babae, magtagalikay po kamo. Pero may pong nakalak ang pintuan. Nalaman po yung biktima. Mabalik po ang programang Radyo Banat sa Day. Si Benji Rivera, Radyo Banat. Sa umaga, isa sa mga pinakikinggan, Radyo Banat Extreme. Ang oras, mga partner, eksakto ng 8:38, alas 8:38 ni pagkaga. Ang oras na yan, hatod sa to kan LYRR Realty Development Corporation, mga tugang. Yaw na po digdi sa Naga City, ang Decas Raya Residences, sa po ining high-end subdivision. Makukuha po yan digdi, mga kabanat, sa Barangay Balatas, harani po sa Basilica Church, mga tugang. Ini po sunto open, sunto open na po ini. Dagos-dagos po ang construction kan nasabi pong subdivision. At ini po, mga kabanat, sabi gali kay ni,
first in Bicol region. Ano po, ang mga cable kaini, ang mayo ka na mahilig na poste sa Longan Subdivision, partner. Yung poste na pag may bagyo natutumba, mayo na yan, mayo na po. Ang mga cable po linda, mga wire, underground yan. And dahil po binabaha sa subdivision na ini pong lugar na din sa Balatas. Ini po sa lugar na dahil po ini binabaha. Nagbaraha na din sa Naga, sa ibang lugar, barangay. Ini pong portion na ini, kung sa inyaon po din na Deca Estrella, dahil po di binabaha. And syempre, elevated po ini pong Deca Estrella residences. Kaya si mga interesado na magbakal po din house and lot, digdi po sa Naga City, magtag-inquire na po kamo, digdi po sa Deca Office, Panganiban Drive, Naga City. Si Benji Rivera, Radyo Banat. Ay, paabutan ko din in marhay na aga al sa kuyang beautiful na neighbor dyan sa San Marcos, si Ma'am Cora Bendia Encinas. Madam, good morning. Pag nahihilig ko ang picture, post ni Ma'am Cora sa Facebook, ka-Facebook ko ini. Very beautiful pagirari ha. Talaga blooming ang beauty kan sa kuyang amiga dyan po sa San Marcos kang panahon. Namiss ko man daw mag-start dyan sa Kamaligan, ang San Marcos sa Kamaligan. Good morning sa mga taga San Marcos. And kasubagupan na kababad, nagdadalan, nagdadalan ang sa kuyang kabatch, ang sa kuyang idol, Eric Magistrado. Pare koy, good morning. Batch ko ni sa UNC, sa College. Nagkaibanan kami. Actually, college kami masyadong nagparaibanan kami. Yaon siya ngunyan sa CBD. Good morning dyan sa mga Dabarkans na sa Central Business District. Good morning. Si Benji Rivera, Radyo Banat. And ang neighbor, super bite din na neighbor, si Eric Bugs. Good morning sa imong family partner dyan sa Harvard, at sa kuyang mababait na Dabarkans dyan sa Harvard Street. Kadakol kitang mga Dabarkans dyan sa bagong ginigibong building. Good morning dyan mga amigo. Dyan po sa pamilya ni Eric Bugs. Oy, bago sa tuyang iba pang mga news, mga kabanat, paabutan tanin na congrats ang sa tuyang mga magigiting, mga huben na mga congressman digdi po sa probinsya kan Camarines Sur. Palakpakan kita dyan. Clap. Yun, kasi mga tugang, kahapon actually, nakuha po na-justa na kahapon din na-justa na po ini. Nakuha po ni Congressman Luigi Villapuerte kan 2nd District ang pagiging House Deputy Majority Leader. Yan. Sabi ko po ngali mga kabanat, kaintong si Congressman LRV, Congressman El Rey, and iba pang mga politiko digdi sa to sa Camarines Sur, tulos daging mga talagang may mga ikakasa. Sabi ken sa Bicol, may mga maurag man talaga ng mga congressman ta. Neophyte, baguhan, Congressman Luigi. Ngunyan, saro po siya sa House Deputy Majority Leader. Wow! Nakaka-proud. Nakaka-proud po ang satuyang congressman sa 2nd District. And congrats din po kay Congressman Migs Villapuerte, Canrinconada District, 5th District. Siya po, nakuha niya po ang pagiging chairman Information and Communications Technology. Gustong-gusto man po ini ni Migs. Gustong-gusto din ni Migs na siya po ang maging chairman kani ini pong ICT.
kadakol pong magiginibo si Congressman Migs sa paagi po kaning pagtao sa iya bilang pagpili bilang chairman kan na Committee on Information and Communications Technology. Talo po, kadakol po siyang maitatabang digdi po sa inapod na The Future Digital. Bilang chairman po kan committee sa ICT, itutulod po ni Congressman Migs ang panukalang batas na magtatao po din mabilis na pagbabago sa teknolohiya na kaipuhan na po talaga makipagsabayan sa technology sa ibang nasyon. Kabali na po din ang pagpapakusog sa mga internet sa mga lugar na coastal, sa bilog pong nasyon, bako lang po yan digdi sa 5th District, bako lang po yan sa Camarines Sur, kundi sa bilog na nasyon, para maging epektibo and centralize ang e-government platform, para po mas mabilis ang serbisyo sa cybersecurity measure, maprotektahan ang mga mamamayan about digdi sa mga fake news. Yon. Ini pong digital literacy program, particular na po sa mga jóvenes. Yan po ang gustong itulod ni Congressman Migs Villafuerte. And syempre, yaon po ang Aki kan First District. Yaon po si Chiyoshi Anthony Horibata, Congressman Hori. Nakuha niya man po ang Chairman Agriculture and Fisheries and Resources. Oy, hindi haloy-haloy na po ini pigahagan ni Congressman Hori. Talo, sabi ko alin si Congressman Hori, mahilig po ini sa aquaculture. Mahilig po siya sa farming, mahilig po siya sa mga pagtanom na yan. Nako, kung na bistado lang din si Congressman Hori, ini talaga ang matindi. Dahil po yung nagpaparagirong pero igwa po din plantation ng kakao, partner. Yung kakao, yung mga tsokolate, parikoy, parang Stephen, inibaga kayang saro man na taga San Fernando, nagpaparabanat-banat man kakao na ibang tatao. Si Congressman Hori, igwa siyang iba't ibang variety ng kakao. Kagtong nagbisita ako dyan sa farm, ninda dyan sa Limbanan, actually, oh yes, may fish pond, may magayon. Namit ko si ama ni Congressman Hori. Pareha sila mahilig sa farming. Ano po, sa farming. Si Congressman Hori, may sarong laboratory. Apon din na laboratory. Duman niya pigtitimplan tsokolate, partner. Duman siya nagkikibong chocolate. Si Congressman Hori, pag free time, partner, may panahon siya naggigibo ng tsokolate. Yes, pambihira. Pinahiling sa ko ni Mayora Bam BGH. So, hindi kaya G ang pag si Congressman Hori kaya yaon din sa Limbanan, sa mo, taigwasin na dyan nakulaw na lote sa Limbanan. Hindi kaya G, pag yaon din si Kong Hori, yaon siya din sa iyang laboratory. laboratory, gayong-gayo na partner. Diyan siya nagigibong tsokolate. Yan. Dumang ko na bit si mga tropa ni Congressman Hori. O kaya ako niya po, si Congressman Hori, nakuha niya po chairman kan Aquaculture and Fisheries Resources. And sa tuyang Bicol Saro Party List, James Mark Ridon. Congressman James Mark Ridon, nakuha man po ang pagiging chairman kan public accounts, part of Quadcom. Oy, maasim. Ang maasim na Quadcom mga tugang. Yaon po sa satuyang Bicol Saro Party List, Congressman James Mark Ridon. Yan, hain. Baka ako, hain si Aki kan partido. Hindi, ako makatugang bako man po sa parang Stephen, mga kamalat. Hain si ibinuto ta sa partido.
O, kamo, hain si ibinuroto po nindo sa partido mga kabanat. O, hain si nagpapabistong aki kan partido. Nagpapara tararam po kaya kita na iniar. Ano po ang pigigibo niya sa Congress? O, si RD, Pintibilya po mga tugang, nagpaparataram na siya aki kan partido. Siya po ang tigrepresentar kan mga taga-partido. O, third termer. O, third termer. Dahil lamang naging committee chairman. O, nagkaigwa pong mataas na, naging siyang mataas na official sa Congress. Nagpaparataram siyang aki kan partido. O, ano? Ano ang tigre-represent niya sa Congress? O, dahil po natawanan si Arnie, Congressman Arnie, dahil po natawanan din chairmanship, dahil po natawanan din leadership ng Congress, maluya. Dahil kaya magkapot, dahil kaya magtindog bilang chairman, kansarong committee, dawa sa nitpong committee. Yes! Kung ika po mga kabanat, saro kang congressman na ihilig magka leadership na ay maray ni si Congressman Benji Rivera. Congressman, itataw ko sa imo, magiging kang co-chairman ng Quadcom. Pambira. Yes, Mr. Speaker. Iya ba? Maski si dating Congressman Gabi Bordado. Ano po mga tugang maging si dating Congressman Gabi Bordado nakatulong term. Dahil po natawanan magayon na posisyon sa Congress. Iyo po mga kabanat. Kaya nagngangalas po ako ining mga taong ini sa balyukan sa indang mga kairibanan ng mga congressman sa Camarines Sur na permi panindong nababaskan iba at mga kababayan. Pero ini pong mga taong ini, Migs, Luigi, Toyoshi Harubata, iyo po lugod sa mga nagtatrabaho naman sa Congress. Inapon na nagsusunog ng kilay. Pero ano si congressman? Ano ni si Aki kang partido? Ano si Aki Cantido? Third term, pangtulong term, dahil lamang nakakapot chairmanship. Dahil lamang nakalaog sa committee daw, sa nit na committee ba? Dahil napagkatiwalaan. Ipagmamalaki ta ini mga kabanat, ipagmamalaki ta po ini. Maging ano lang, assistant minority leader. Laging ano lang siya, assistant minority leader lang for 3 term dahil na nagsakat. Ano ba yan? Sige na kahilig. Aki kang partido, naging assistant minority leader lang for 3 taon na ipabira. Tapos kung taramdig di sa partido, nagtatrabaho siya sa Congress. Si Benji Rivera, Radyo Banat. Ay nako, mga kabanat, ano po? Ako po, pagko-congrats ko ang dapat ang bation. Inuumaw ta, pinupuri ta mga kabanat ang dapat purion. Pero si mga dapat naman pong tuyawon, please, please, dapat bagi po kitang fair sa pag-discuss akan bareta. Ini pong mga pig-uumaw ta, Luigi, Congressman Migs, Congressman Horibata, masabi ka mo, permi naman lang ang mga bilya-pwerte pigpapan. Pigbabarita ni Kabalang. Pigbabarita po ni Joe Sabal, kan mga aranggot sa mga bilya-pwerte. Di ba po mga ninda ni Ting News? Ang pigpapara-news ninda sa Gabi Bordado, sa Puente Villa, nasa maltalang hili ko din doon sa Congress, mayo man yan ginigribo. Kung bako man talaga ng tonto, malakabalang na nun. Tapos masabi ka mo, hindi man yan si Radyo Banat, si Tito Benji, puro naman lang yan. Pig-news na po kasi, nakulaw po kasing bagay, nakaka-proud, mga kabanat, nakaka-proud, na kita po sa Camarines Sur, sa tuyang congressman sa 1st District,
Congressman Horibata, nakuha niya po ang pagiging chairman. Aquaculture ay napakadakulang honra para sa satuyang kababayan dyan sa 1st District, mga kabanat. 2nd District, Congressman Luigi. Day ka mauugma kani, day po ka mo maugma kani. Anday lang po kanina uugma si mga anggot, si mga inggit. Pero bilang taga-Camarines Sur, bilang kababayan natin, maapat makikitang proud. Maugma po kita. Bako po ini sa permi ka na lang kaya. Dapat na pong i-news, dapat na kasing ibareta, maaraman po kang publiko na ini pong mga opisyal na binuroto ta, pag-arabot nila sa Congress, di po din nagparaturunga nga. Hindi po sila yung tipong ibinoto ta ka nakaaging eleksyon, pag-abot sa Congress, nagparaturukaw lang. Kaya ako po ping-news para ma-update ang mga kababayan ta, and syempre, aram ta naman po niya, kalat na rin po sa social media, na si Congressman Hori, siya po ang numrahan bilang chairman kan Aquaculture and Fisheries Resources. Si Congressman Luigi, pig-news na po ini kasi di ba po di pigbabarita ni Kamalang? Permi po pigbabarita ni Kamalang mga negatibo. Siya, bitter. Pag-abot sa mga Villa Perte, kikabalang, iyon ang Villa Perte pinakamaraot sa iya, which is wrong. Alisin mo ang puot sa iyong dibdib, Kamalang. Pag medyo alsato yung mga leader, opisyal, nagtatrabaho, ma-appreciate mo dapat. Ma-appreciate na po mga kabanat. Ilan ko nito. Biggs Villa Perte, Chairman kan Information and Communications Technology. Hain si mga pag-iriban ng congressman din sa Kamsur. Si Ligasyon, hain. Pares mapakasinda ni Luigi Baguhan. Di ba? Kung magluwas man po si Congressman Ligasyon din sa iya pong committee chairmanship, yun news na rin. Pero so far, sa tuya pong congressman dyan sa partido na nagpaparapabistong aki kang partido, partner, hanggang mo dyan, di po nakakakuha ang chairmanship. Tulong term na po si Bukag. Taday po siya natatawanan maray na chairmanship. Nagpaparaano siya duman, nagpaparasweldo, nagpaparakontrata. Pag-abot sa partido, siyang, kaya pag-uumaw ta po ang iba, dapat ang umawon. Pero yung pong dapat na naman na tuyawon, partner, please, di ba po kamo masabing, ito naman na si Tito Benji, ka naman, bias. Ano ba po ang bias dyan? Si mga day lugod nag-perform na tama, yung lugod maurang kikabalang. Ano ba yan? Sisay po ang manyus kay ni. Na si Congressman Luigi, House Deputy Majority Leader. Demo na i-deduce. Nag-effort ang mga congressman ta, Biggs Villa Perte. Nag-effort. Siya po ang chairman ng Information and Communications Technology, my friend. Congressman Horibata. Siya po ang chairman ng Aquaculture and Fisheries and Resources. Congressman Ridon Bicol Saro. Siya po ang chairman ng Public Accounts, part of Quadcom. Ano tanay mo na i-news? Sasabihin din doon, ang hanapon ta, questionon ta, and haputon ta po mga kabanat, why na si Congressman Arnie, ang aki kang partido, third-termer, never naging committee chairman, o mataas na official kang Congress. Bias daw po yan mga kabanat. Hindi po yan bias. Nagtatanong lang ho kami. Naghahapot lang po si Tito Benji. Kung tano ining mga congressman din ng Keribanan, Migs, Luigi, Horibata,
may mga posisyon, magagayon, may mga pwesto sa Congress. Samantalang si aking kapartido nagpaparatama. Ano ba yan? Iguabang ka yan. Dapat pag ginibog kang representante, kamanat, dapat maging proud. Make your kababayan proud. Well. Sa pangaral kan bilog na pwersa kan Bicol Broadcasting System BBS 91.9 sa mga talahapitang kan sa mga radyo. Kay banat na sa newsroom, partner Junil. Sa technical, Boss Ariel Camarotti. And Boss Stephen Fabis. Katugang ako si Benji Rivera. Aldaw po kita ko dyan din Thursday. Oring aldaw kan July. Happy lang. Basta Bareta sigurado, labanan ang fake news. Si Benji Rivera, Radyo Mana. Sa umaga, isa sa mga pinakikinggan, Radyo Banan Extreme. Mula sa Isaias 25:1. O Panginoon, Ikaw ang aking Diyos, itataas kita, pupurihin ko ang iyong pangalan, sapagkat gumawa ka ng mga kamanghamanghang bagay. Ang iyong mga payo noong unang panahon ay katapatan at katotohanan. BBS